Grabe, Lolo. Ang dami nating ani ngayon. Nakakatuwa naman. Abay, siyempre. Tinulungan mo ko eh. Salamat ha. Maski alam kong pahinga mo dapat ngayong Sabado, ay sumaba ka pa rin sa akin para mag-ani. Wala naman pong day off sa akin eh. Masaya po ako na nakabalik po ako dito sa bukid at natutulungan ko po kayo. Kumusta ba naman ang pagtuturo mo dyan sa eskwelahan? Mabuti nga at nailipat ka na kagad dito. Di tulad nung nagsisimula ka pa lamang na napakalayo ng pinagtuturuan mo. Kaya nga po, Lolo eh. Swerte ho talaga ako. Kasi sa dami po ng mga nagpa-ranking at nag-apply, ako yung napili. At least ngayon, sa bahay na ako uuwi. Masasamahan ko na po kayo. Tapos, kapag wala pong klase, ay matutulungan ko pa po kayo dito sa mga pananim nyo. Ang swerte ko din talaga. At ikaw ang naging apo ko. Nako, naging senti ka na naman, Lolo ah. Hindi ah. Pero alam mo ba na bilib ako sa iyo, apo, kaninang tinitignan kitang namimitas ng mga ani. Bakit naman po, Lolo? Malaki na pala talaga ang pinagbago mo, apo. Ang sipag mo na. Hindi tulad doon na laging nagtatago at naghahanap ng lilim tuwing didilat ang araw. Kasi naman po, bata pa po ako nun eh. Dati, ayaw na ayaw ko po yung ganito. Pero ngayon po, naiintindihan ko na kung gaano kahalaga ang ginagawa nyo. Ang saya-saya kayang mag-ani. Tignan mo, ang sasarap nito. Fresh na fresh. Mapaparami na naman ako ng kain nito mamaya. Yan na naman tayo sa mapapalakas ang kain. Bantayan mo yung katawan mo, apo. Nako, sinasabi ko sa iyo. Lolobo kan talaga. Lolo naman eh. Ito na naman katawan ko ang nakita nyo. Kasi ga, abay ang lapad-lapad mo na. Tapos tignan mo yan tiyan mo. Kailan ka ba manganganak? Hala siya. Grabe ka, Lolo ah. Biglang lumakas ang pag-ihip ng hangin. Napatingala si Gabriel at napansin na tila nagbabadya ang ulan. Nagsimulang dumilim ang langit. Agad niyang binilisan ang kilos at kinuha ang ilang piraso ng mga bunga. Gabriel, apo, bilisan mo na't parang uulan na. Kapag nabasa tayo rito, baka tayo'y magkasakit. Pero Lolo, marami pa pong dinaani. Sayang naman ko kung mababasa at masisira, lalo na po yung mga hinog na. Mas sayang kung magkakasakit tayo, apo. Ano ka ba naman? Saka di naman yan basta-basta mabubulok o masisira eh. Mabuti pa ay ipunin na natin itong mga nakuha natin. Agad nilang tinipon ang mga napitas na gulay at inilagay sa mga tiklis. Ang langit mas lalong dumilim at sa malayo ay naririnig na ang kulog. Lumalakas na rin ang pagbugso ng hangin. Lolo, may bagyo po ba? Abay, wala naman, iho. Pero parang kakaiba yung tunog ng kulog ah. May kakaibang bigat din ang hangin. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi ako sigurado, iho. Pero alam mo, kapag ganito nararamdaman ko sa hangin na mabigat, parang may masamang mangyayari. Yan. Bad vibes ka na naman, Lolo eh. Ulan lang po yan. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Meron o wala, ibig ko lang naman sabihin ay halika na at baka abutan tayo ng malakas na ulan. Agad na sinimulan nilang maglolo na buhatin ng isa-isa ang bawat tiklis kung saan nakalagay ang kanilang mga inaning gulay. Isinakay nila ito sa kariton. Saglit na napatigil ang binata nang makita niyang hindi pa rin talaga magpapatalo ang kanyang lolo sa palakasan ng resistensya at pangangatawan. Dahil sa kabila ng edad nitong 75 taon, ay kayang-kaya pa rin niya ang mga gawain sa bukid. Si Lolo Andres ay bihasang magsasaka at ang pangunahing kabuhayan niya mula noon pang kabataan niya ay ang pagbubungkal at pagtatanim ng mga gulay sa kanyang bukid. Kung ang mga matatanda sa kanilang baryo ay nagsipagretiro na, siya ay hindi pa rin nakukupasan ng lakas at kasanayan niya sa pagsasaka. Masipag, matyaga at hindi pa rin siya madaling mapagod. Halos hindi nga nito indahin ang init ng araw.
Kumbaga nga, ay malakas pa ito sa kalabaw. Bukod sa pagiging magsasaka, kilala rin siya bilang isang albularyo sa kanilang baryo. Pinaniniwalaan ng mga tao na siya ay may taglay na mutya o ng agimat na siyang nagbibigay sa kanya ng kakaibang sigla at proteksyon laban sa anumang klase ng sakit. Sikat siyang albularyo dahil marami na siyang napapagaling na mga may sakit. Para kay Lolo Andres, hanggat kaya pa ng kanyang katawan, patuloy siyang magsasaka at magpapagaling ng may sakit dahil ito ang buhay na kanyang kinagisnan at minahal. Samantala, habang patuloy silang nagmamadaling mag-ayos ng mga ani, mas lalong lumakas naman ang ihip ng hangin. Naging mabagsik at halos bumayo na parang isang paparating na bagyo. Napilitang huminto ang dalawa sandali upang takpan ang kanilang mga mata mula sa alikabok at dahong nilipad ng malakas na hangin. Nang medyo kumalma, ay agad nilang itinali ang mga tiklis sa kariton. Naku, kailangan na po natin bilisan, Lolo. Mukhang babagsak na po talaga ang ulan. Heto na, sige na. Bilisan na natin at baka mamaya maabutan pa tayo ng pagbaha sa palayan. Biglang gumuhit ang malakas na kidlat sa kalangitan, kasabay ang malakas na dagundong ng kulog. Agad na napahinto ang dalawa, kapwa na tulala sa kanilang nakita. Ang liwanag ng kidlat ay mabilis pero nakapagbigay ng kakaibang liwanag sa madilim na kapaligiran. Ngunit ang mas nakaagaw ng pansin ay ang punong bigla na lamang nagliyab. Lolo, nakita niyo po ba yun? Tinamaan po ng kidlat yung puno. Oo nga Pero teka, mukhang may kakaiba sa punong yun Tingnan mo, nagliliyab siya pero hindi naman nasusunog. Oo nga Posible po ba yun? Nangyayari po ba talaga yun, Lolo? Abay, anong akala mo? Palabas lang yan nakikita mo. Ang asul na apoy, tanda na may makapangyarihang mutya sa lugar na yan. Ano po? Mutya? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? May agimat po sa loob ng puno, ganun po ba? Oo, iho. Sa tagal ko nang nag-aalbularyo, bihira ako makakita ng ganito. Ang asul na apoy ay palatandaan ng isang mutyang nilikha ng kalikasan. Isang bagay na hindi basta-basta nakikita ng tao. Hala, ano kayang mutyang nariyan, Lolo? Tignan natin, iho. Sandali lang. Hindi po tayo pwedeng lumapit dyan, Lolo. Baka biglang kumidlat po ulit at tayo naman po ang tamaan. Delikado po yun, Lolo. Ano ka ba? Titignan lang naman natin Saka bakit ka ba natatakot? Hindi naman basta-basta inuulit ng kidlat ang pagtama sa iisang lugar. Ay, hindi po kayo nakakasigurado, Lolo. Tignan niyo po ang punong yun. Yung po ang pinakamataas dito kaya malaki po ang posibilidad na matamaan po ulit yan. Maniwala ka sa akin, Gabriel. Hindi na yan uulit. Ang kulit mo naman Tara na, tignan natin at baka nga totoo ang kutob kong pinagkalooban tayo ng mutya. Lolo naman ang dami-dami mo na nga mutya Tapos, di mo naman nagagamit lahat ng yun. Sinong may sabi sa iyong hindi ko nagagamit? Saka hindi pa naman natin sigurado kung para sa akin nga yun. Baka sa'yo yun, iho. Lolo, mabuti pa po siguro umuwi na tayo. Baka mamaya po hindi lang kidlat at kulog ang itodo niyan. Mamaya ulan na. Maswerte nga po tayo at di pa bumubuhos ang ulan. Papatak-patak pa lang. Hindi ka ba naniniwalang may mutya sa puno? Lolo naman Sinasabi ko na nga ba Alam mo, may mga mutya talaga na isinisilang mula sa iba't ibang elemento. Meron sa tubig, lupa, hangin at apoy. Ang yang nandyan sa puno na yan, sigurado ko na yan ang mutya ng buntot ng kidlat. Ano ho? Buntot ng kidlat? Huwag nating sayangin kasi yan ang isa sa pinakamakapangyarihang uri ng mutya na kayang pumatay ng kahit na anong klase ng nilalang mula sa dilim. Mga aswang, maligno o maging sa mga engkanto na may masamang hangarin. Ay, Lolo Andres, paano ba to? Sige na nga po, tara, tignan na natin.
Sa mismong gitna ng biyak ng puno, unti-unti nilang nakita ang isang kakaibang bagay. Ito ay bilog, bagyang mas maliit kaysa sa isang itlog ng pugo. Ang ibabaw nito ay makinis at makintab, animoy yari sa purong kristal. Pero sa paligid nito ay makikita ang mga mumunting sanga na nakapalibot, kawangis ng kidlat. May naririnig din silang mahinang tunog ng kuryente na nagmumula sa loob. Si Gabriel at Lolo Andres ay nakatayo sa harap nito, kapwa hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pambihira! Ang gandang mutya nito! Kakaiba talaga siya! Grabe, Lolo Andres. Totoo pala talagang may mga ganitong bagay sa mundo. Hindi ko napag-aralan sa science to ah. Ikaw lang eh. Di ka naniniwala sa mga pinaniniwalaan ko. Paano nakapagdawala ako? Sino ang magmamana ng pagiging albularyo ko? Aba, Gabriel, dapat ay ikaw yon. Mangyari, Lolo. Hindi ko po kasi talaga hilig yan eh. Saka, aaminin ko na po. Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi niyong mga nilalang sa dilim. Ganun din po sa mga agimat. Pero dun sa panggagamot niyo gamit yung mga halaman, dun po, naniniwala po ako. Apo, Gabriel, matanda na ako. Kailangan may magmana. Ikaw lang naman ang apo ko. Ikaw lang ang pwede kong turuan kung sakali. Pero Lolo Andres, teacher na po ako eh. At ito po ang daan gusto kong tahakin. Hindi po ang pagiging isang albularyo. Pasensya na po kayo, Lolo Andres. Kung di kita mapipilit, wala namang problema sa akin yon, apo. O sige, kung di ka naniniwala sa mutya, ako na lamang ang kukuha nito. Sayang naman kung iiwan natin to dito. Teka, Lolo Andres. Hindi po ba delikado kung basta-basta niyo na lang pong dadamputin yan? Gabriel, alam kong natatakot ka. Pero kung totoo nga mutya na kidlat ito, hindi natin pwedeng hayaan lang. Ang agimat na ganito ay hindi basta-basta bumabagsak sa isang lugar kung walang dahilan. Baka may paparating na panganib. At ito lang ang tanging panlaban natin. Pero Lolo Andres, baka pumapahama kasi kayo eh. Mas delikado kung hindi natin malalaman ang dahilan ng pangyayaring ito. Kung may paparating nga na panganib, mabuting maging handa tayo kesa magsisi sa bandang huli. Dahan-dahang inilapit ni Lolo Andres ang kamay niya sa mutya. Pero bago pa man niya ito mahawakan, biglang gumapang ang maliit na kidlat mula sa mutya papunta sa kanyang kamay. Agad siyang umatras, hinahaplos ang nanginginig pang kamay. Halatang nasaktan siya, pero pilit niyang hindi pinapahalata. Lolo, ano pong nangyari? Nakuryente ako. Abay, ang lakas. Lumabas ata ang kaluluwa ko sa bisit na kuryente nito. Talaga po, Lolo? Pero, ayos lang po ba kayo? Gasking batang ire at nagtanong pa. Mukha ba akong ayos? Tignan mo nga't nanginginig pa rin ang kamay ko. Nagtaasan pa yata ang iilang piraso na lamang na buhok ko. Kasi naman kayo eh. Sabi ko naman kasi sa inyo, huwag niyo nang hawakan ang kulit-kulit niyo eh. Nakuryente ako. Dahil hindi ako tinanggap ng mutya. Yun lang yun. Di kung ganun, Lolo, umuwi na po tayo. Ayaw naman pala sa inyo ng mutya eh. Hindi ako. Pero baka ikaw, iho. Baka ikaw ang gusto ng mutya na kumuha sa kanya. Ano po? Ako? Naku, Lolo. Huwag niyo po akong isali dyan. Wala po akong alam dyan. Subukan mo lang, Gabriel. Ang mutya mismo ang pipili kung sino ang karapat-dapat na kumuha sa kanya. Kasi po, ang totoo po niyan, takot po ako sa kuryente. Ano ka mo? Takot ka sa kuryente? Opo, di ba nga nagkatrauma po ako nung bata po ko? Nung isuot ko po yung kamay ko sa sakit, nakasaksak pala. Simula nun, ayoko nang dumikit sa kahit na anong may kinalaman po sa kuryente. Abay, napapanahon na siguro para harapin mo ang takot mo, Gabriel. Walang mangyayari sa'yo. Ang mutyang yan ay isang biyaya. At kung ikaw ang pinili nito, hindi mo pwedeng takasan ang tadhana mo.
Pero lolo, paano po kung makuryente po ako uli? Di malalaman natin kung talagang tinatanggap ka ng mutya o hindi. Lolo naman pwedeng pag-isipan ko muna to. Walang oras para mag-isip, apo. Ang mutya ay hindi maghihintay magpakailanman. Tahimik na napatingin si Gabriel sa kumikislap na mutya. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Kaya naman, pikit mata na lamang niya itong dinampot. Wala siyang naramdamang kuryente ng sandaling mahawakan niya ito. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at halos mapatalon siya nang makita niyang sobrang lapit na ng mukha ng kanyang lolo Andres. Nakangisi ang matanda, halos abot sa tenga ang tuwa. Hey! Lolo naman Huwag niyo naman po akong gulatin ng ganun! Hay! O ano? May kuryente o wala? Wala po. Tama ako, di ba? Ikaw nga ang nakatakdang humawak sa mutyang yan. Bakit naman po ako? Hindi naman ako ang tingero o albularyo na tulad nyo. Hindi rin ako mandirigmang sundalo. Isa lang akong simpleng tao. Hoy! Tandaan mo, hindi lang yung marunong lumaban ang maaaring maging mandirigma. Dahil ang tunay na mandirigma ay yung may tapang at puso para ipagtanggol ang kanyang bayan. Tinignan ni Gabriel ang mutya sa kanyang palad. Patuloy itong kumikislap, nagliliyab sa malamlam, ngunit makapangyarihang bughaw na liwanag. Lolo Andres, ano pong gagawin ko ngayon? Una sa lahat, itago mo muna yan, iho. Huwag mong ipapakita kahit na kanino. Sa tamang panahon, malalaman mo kung paano gamitin ang kapangyarihan niyan. Matapos ang kakaibang pangyayari na naganap sa gitna ng bukid, nagdesisyon na ang maglolo na umuwi na. Maingat na isinilid ni Gabriel ang mutya sa kanyang bulsa. Tahimik lang ang binata. Ilang beses niyang tinatanong ang kanyang sarili kung bakit anong meron at siya ang pinili ng mutya, gayong ang lolo niya ang totoong albularyo at sa palagay ng lolo niya na siya ang karapat-dapat na magbayari ng mutya. Si Gabriel ay isang guro sa elementarya sa kanilang baryo. Simula pa lang ay malinaw na sa kanya ang landas na nais niyang tahakin, ang magturo, magbigay ng kaalaman at tumulong sa paghubog ng mga kabataan. Bata pa lang siya, nakita na niya kung paanong ginagamot ng kanyang lolo Andres ang mga may sakit sa kanilang baryo. Maraming humahanga sa kakayahan ng matanda, ngunit may ilan ding hindi naniniwala at tinatawag siyang matandang baliw. Lumaki siya na saksi sa hirap at naging sakripisyo ng kanyang lolo, yung tipong halos wala na itong pahinga. Ginagawa ang kanyang responsibilidad nang walang pinipiling oras, araw man o gabi, at hindi rin ito naniningil. Dahil dito, pinili niyang lumayo sa landas na ito. Mas ginusto niya ang mag-aral at makatapos bilang isang teacher, isang propesyong mas may malinaw na sakop at hangganan. Ang pagtuturo ay may mga estratehiyang sinusunod, may mga libro, at may kasagutan ang lahat ng bagay. Samantalang sa mga albularyo, puro misteryo, kababalaghan, paniniwala at responsibilidad na walang katapusan na hindi talaga niya kayang akuin. Pero ngayong hawak niya ang mutya, tila unti-unting gumuguho ang itinakda niyang direksyon sa kanyang buhay. Sa tabi niya, si Lolo Andres ay tahimik lamang na nakangiti at panay ang tingin sa kanyang apo. Samantala, habang pauwi ang maglolo, madadaanan nila ang isang makitid at madamong daanan. Dahil papagabi na, tahimik na ang paligid sa lugar na yon. Wala ning isang huni ng kuliglig o ng mga ibon. Paglingon ni Gabriel, nakita niya ang kinatatakutang lumang kubo sa kanilang baryo. Giba-giba na ang bubong nito. Parang tinangay na ng bagyo ang kalahati. Ang mga dingding ay pununan ng mga umaakyat na baging at lumot. May mga tuyong dahon,
buto ng hayop at mga basag na bote sa paligid. Napahinto ang kalabaw na humihila sa kanilang kariton. Lolo Andres, tignan niyo po oh. Yan ang bahay ni Tandang Silva. Napalunok si Gabriel. Alam niya ang pangalang yon. Si Tandang Silva, ang kilalang mabangis na mangkukulam. Marami ng kwento ang kumakalat tungkol sa kanya. May mga nawawalang bata na huling nakita malapit sa kanyang kubo. May mga magsasakaring nagsasabing madalas silang makarinig ng mga nakakakilabot na ritual at minsan pa nga ay nakakakita pa sila ng tila isang anino na nakalutang sa lupa, parang bantay sa nasabing bahay. Isang matandang lalaki raw ang madalas makita roon. Payat, kuba at may mahahabang daliri na tila laging may hinahagilap sa dilim. Kapag dumaan ka sa kanyang kubo pagsapit ng dapit hapon, mararamdaman mong may matang nakatitig sa iyo mula sa bitak-bitak na dingding nito. May mga nagsasabi rin na ang sino man daw na magtagal sa paligid ng bahay ay makakarinig ng bulong, mga salitang hindi nila maintindihan pero sapat na upang tumayo ang kanilang balahibo. May ilang sumubok na sumilip sa loob ng kubo pero wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng malinaw na paglalarawan kung ano ang nakita nila sa loob nun. Isa sa kanila ang natagpo ang nanginginig sa takot kinabukasan. Hindi nagsalita kahit kailan. Ang ilan na may basta na lamang naglaho. Siniko na siya ni Lolo Andres. Bilisan na natin! Huwag kang lilingon! Sa halip na sumunod, muling napatingin si Gabriel sa kubo. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya, pero may mga matang nakasilip sa butas ng dingding. Mabilis siyang napalingon sa kanyang lolo. Lolo Andres, may nakatingin po sa atin. Alam ko yon, iho. Huwag mo nang pansinin. Muling naglakad ang kalabaw at kasabay nito, naramdaman ni Gabriel ang malamig na simoy ng hangin na tila bumalot sa kanyang katawan. Ngunit habang unti-unti silang lumalayo, biglang bumukas ang bintana ng kubo nang walang anumang dahilan. Sa sandaling yun, isang nakapangingilabot na boses ang narinig nila mula sa loob. Malalim, basag at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Loy ka lang, huwag ka magpapakita ng takot. Elo, sino po ba kasi yun? Di ba, matagal naman nang walang matanda dyan? Totoo ba yung mga sabi-sabi tungkol po sa bahay na yan? Tumahimik ka, huwag kang maingay. Andres! Napahinto si Gabriel. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig. Malinaw yun. Parang may tumatawag sa pangalan ng kanyang lolo. Mabilis siyang napalingon sa kubo. Ngunit wala naman siyang makitang tao. Wala maski anong galaw sa loob. Wala ring anino o bakas ng kung sino mang naroon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pilit niyang kinalma ang kanyang sarili. Pero sa huli niyang paglingon doon, nakita niya ang isang matanda. Nakatayo ito sa may bakuran. May hawak na tungkod. Gulo-gulo ang kanyang mahabang buhok na kulay puti. Ang kanyang balat ay kulubot at maitim. Parang tuyong kahoy na unti-unting nalilipasan ng panahon. Ngunit ang mas nakakakilabot sa lahat ay ang kanyang mga mata. Hindi matukoy ng binata kung dilat ba ito o nakapikit. Pero alam niyang nakatingin yon ng direkta sa kanya. Maya-maya pa ay nakita niyang bumuka ang bibig nito at umusal ng isang dasal. Bigla niyang naramdaman ang paghila sa kanyang braso. Tumingin ka sa daan, iho. Huwag ka nang lumingon dyan sa likod. Lolo, siya po ba si Tandang Silva? Hindi agad sumagot ang matanda. Ilang saglit nang tuluyang makalayo sila matapos ang ilang metro. Doon lamang siya nagsalita. Hindi ko alam na nakabalik na pala siya. Masama ito, iho. Pero lolo, siya po ba talaga yon? Si Tandang Silva? Oo, siya nga. At hindi mo dapat basta-basta binabanggit ang kanyang pangalan. Lalo na kung nandyan lang siya sa paligid. Pero
Bakit niya po kayo tinatawag? Parang meron po siyang gustong sabihin sa inyo. Dahil ako na lang ang natitira. Ano po? Kayo na lang ang natitira? Ano pong ibig niyong sabihin? Matagal nang may hidwaan sa pagitan namin. Noon pa man, isa na siyang makapangyarihan at kinatatakutang mangkukulam. May grupo ng mga albularyo noon na nagbabantay upang hindi siya makagawa ng gulo o makapaminsala. Ano po, Lolo Andres? Isang grupo? Ibig sabihin, marami po kayong albularyo na kumakalaban sa kanya noon? Tama ka, Gabriel. Hindi lang ako. 7 albularyo ang nagtipon noon upang tapusin ang kanyang kasamaan. Ako ang pinakabata sa kanila. Kung ganun, Lolo, ano po nangyari sa kanila? Isa-isa silang nawala. May biglang nagkasakit ng walang dahilan. Ang iba, nawala sa sariling katinuan. Tulala at hindi na muling nakabalik sa kanilang dating sarili. Pero ang pinakamatindi, may isa sa amin na bigla na lamang naglaho. Parang bula. Wala ni anino. Wala ni bakas kung nasan siya dinala. Ako na lang, Apo. Ako na lang ang natira sa 7 albularyo. Iniisip niyo po bang siya ang may kagagawan sa pagkawala ng mga kasama niyo, Lolo Andres? Sino pa nga bang may kapangyarihang gawin yon sa kanila? Eh di siya lamang, si Tandang Silva. Pero paano niyo po napatunayan na siya nga po ang may sala? Gabriel, ang matandang yon ay delikadong tao. Hindi siya basta-basta. Maniwala ka sa akin. Hindi mo gugustuhin mapansin ka niya. Kung totoo po ang sinasabi niyo, bakit po siya bumalik? Magiganti ba siya sa inyo? Yan ang hindi ko pa alam. Pwedeng oo. Pwede rin namang hindi. Pero isang bagay ang sigurado ko. Sa muli niyang pagbabalik ay may mangyayaring hindi maganda. Manganganib ulit ang mga tao. Kaya, Apo, humanda ka. Ho? Bakit naman po ako maghahanda? Ano naman pong kinalaman ko rito? Baka yan ang dahilan kung bakit ka binigyan ng mutya. Huminga ng malalim si Lolo Andres, saka tumitig kay Gabriel. Ang tanong, Apo, kaya mo bang tanggapin ang kapalaran mo? Pero Lolo, sinabi ko na po sa inyo ang sagot eh. Hindi po ako isang bayani at ayoko po maging isa. Okay na po ako sa pagiging isang ordinaryong teacher ko. Hindi ako makikipaglaban sa isang mangkukulam. Ikaw ang bahala. Pero sana, kung magbago ang isip mo, sana humaba pa ang buhay ko, Apo, para matulungan pa kita sa pagpapalakas mo at maisaling ko sa iyo lahat ng aking kaalaman. Lo, pambihira naman kayo eh. Huwag kayong ganyan magsalita. Para naman kayo namamaalam na niyan eh. Malakas pa po kayo oh. Di ba sabi nga ng ibang tao malakas pa kayo sa kalabaw. Aabot pa kayo ng 100 taon o mahigit pa. Maniwala po kayo sa akin, Lo. Hindi natin masasabi yan, Iho. Lalo't nagbalik na siya. Alam ko ang sadya niya. May binabalak siyang hindi maganda at hindi ko alam kung anong klaseng kasamaan ang dala niya ngayon. Hindi ko talaga alam. Lolo, huwag na po nating isipin yan. Hindi pwede, Gabriel. Kailangan nating maghanda. Samantala, sa loob ng munting kubo ni Tandang Silva, isang kakaibang ritual ang isinasagawa ng matanda. Nakapaikot sa loob ng bahay niya ang maraming itim na kandila. Sa gitna ng silid, isang malamig at matigas na bangkay ang nakahiga sa isang luma at sirasirang banig. Nagsimula na si Tandang Silva sa isang pabulong na orasyon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bangkay. Ang kanyang mga mata ng oras na yon ay pulang-pula, galit at tila nag-aapoy sa dilim. Nang simulan niya ang pagdarasal, biglang nagbago ang kanyang anyo. Nangitim ang kanyang balat, kasing kulay ng suot niyang itim na damit. Ang kanyang buhok ay naging puti lahat. Ang kanya namang mga kamay ay mas lalong nangulubot at napuno ng mga malalaking ugat. Nang matapos ang kanyang pagbabagong anyo, dahan-dahan niyang hinaplos ang bangkay habang patuloy pa rin siya sa kanyang orasyon. Matagal na panahon na rin, Andres.
At ngayon, dumating na ang araw na ikaw naman ang tatapusin ko. Muli niyang hinaplos ang bangkay. Malamig, madulas, at waring may bahid ng kakaibang enerhiya. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang kulubot na labi. Isang ngiting puno ng kasiyahan at pagkasabik. Dahan-dahan siyang yumuko. Inilapit ang kanyang muka sa walang buhay na katawan. Nakiramdam siya. Tahimik na nakinig. Naghihintay. Ilang saglit pa. Tila may marahang paggalaw sa dibdib ng bangkay. Bahagyang umangat ang dibdib nito. Napakagatlabi si Tandang Silba. Pinigil ang isang hagikgik. Mabuti! Napakabuti! Tumawa ng malakas. Natuwa siya sa kanyang tagumpay. Muli, isa na namang patay ang babangon. Isa na namang kaluluwa ang kanyang hawak. Bumangon ka! Bumangon ka, o halimaw ng kadiliman! Bumangon ka mula sa iyong maimbing na tulog at muling kumain ng laman ng mga mahihina! Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Napahigpit ang hawak ni Tandang Silba sa bagay na kanyang nakapitan para hindi siya matangay ng malakas na hangin. Ilang saglit lang, ang bangkay ay biglang gumalaw. Unay gumalaw ang kanyang daliri, kasunod ang marahang pag-angat ng dibdib. Nagsimula itong kumilos at unti-unting nagkaroon ng buhay. Parang isang bagong nilalang na hinugot mula sa impyerno. Sa tuwa ng matanda, muli niyang itinaas ang kanyang mga kamay at mas matinding orasyon ang kanyang binigkas. Sige! Bumangon ka! Isa kang dungganon! Isang nilikha mula sa sumpa! Ang nilalang na kanyang nilikha mula sa itim na mahika ay isang aswang na dungganon, isang klase ng halimaw na di tinatablan ng dasal. Hindi nasasaktan sa anting-anting o sa kahit na ano pang mga agimat. Ang sino mang magtatangkang lumaban dito gamit ang karaniwang pangontra sa mga aswang ay tiyak na mabibigo. Si Tandang Silba, siya lang ang may kakayahang palakasin ito at siya rin ang makakapigil dito. Ngunit wala siyang balak na gawin yon. Hinila niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang lamesa. Ito ay puno ng dugo. Dugo ng isang batang inosente na ginamit bilang sakripisyo. Ipinainom niya ito sa aswang at hinayaang sipsipin ito ang pulang likido. Sa wakas, nagawa ng aswang na bumangon, na puno ng matatalim na kuko ang kanyang mga kamay at paa, at ang katawan ay nabalot ng itim na kaliskis. Nakabuka ang kanyang bibig at lumabas ang dila na mahaba at matalim. Ang katawan nito'y mahaba at matipuno. May malapaniki itong pakpak. Napahiyaw ang halimaw at lumikha ng isang nakapangingilabot na tunog, at pagkatapos ay lumipad palayo ang bagong likhang dungganon. Namatay ang mga kandila sa loob ng kubo. Nabalot ng dilim. Ngumiti ang matanda. Sa wakas, magagawa ko ng lahat ng gusto ko sa baryong ito. Humanda kayong lahat. Lalo ka na, Andres. Lalo ka na. At sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Sa labas ng kanyang kubo, muling namuo ang maitim na ulap. Tinakpan nito ang buwan. Parang muling nagbabadya ang napakalakas na ulan. Samantala, sa loob naman ng bahay ng maglolo, hindi mapakali ang matanda. Paulit-ulit siyang tumatanaw sa bintana. Naramdaman niya ang kakaibang haplos ng hangin. Mainit yon at mabigat. Lolo, bakit parang kinakabahan po yata kayo? Gabriel, nararamdaman ko may masamang nilalang na bumangon ngayong gabi. Ano po? Ano pong bumangon? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano. Pero ibinubulong sa akin ng kalikasan na may halimaw sa paligid. Halika,
Madali ka. Isara natin ang mga bintana at pinto. Masama ang kutob ko. Teka po, Lolo Andres. Sa palagay niyo po, may kinalaman po ba dito si Tandang Silva? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado ko. Kailangan kong maghanda. Napabuntong hininga si Lolo Andres. Waring dinadala ng kanyang isip ang bigat ng nakaraan. Hindi basta-bastang halimaw ang nararamdaman ko, Gabriel. Kung ito na nga ang araw na matagal ko nang kinatatakutan. Gabriel, tandaan mo ito. Huwag mong hahayaang matulad ka sa akin. Hindi mo pa naiintindihan. Pero kapag dumating ang oras, huwag kang mag-atubiling lumaban. Tumigil siya sandali. Tila gustong idagdag ang isang bagay, pero piniling manahimik na lang. Ngunit sa likod ng kanyang titig, naroon ang isang babala. Isang katotohanang hindi pa handang marinig ng kanyang apo. Teka lang po, Lolo Andres. Ano po bang ibig niyo sabihin? Anong oras po? Matanda na ako, Gabriel. Hindi ko na kayang lumaban. Alam kong kaya nandito yung matandang yon ay para makaganti siya. Pakiramdam ko, iho. Ngayon na ako aabutan. Lolo Andres naman huwag niyo po sabihin yan. Kung may panganib nga po na paparating, lalaban po tayo. Hindi ko po kayo pababayaan. Alam mo kasi, Gabriel, may mga laban talaga na di kayang ipanalo kahit na ano pang gawin mo. Minsan, ang tadhana na mismo ang magtatakda. Humakbang palapit si Lolo Andres at marahang inilagay ang isang kamay sa balikat ng binata. Pero kung sakali man, iho, na dumating ang araw na yon, huwag kang malulungkot dahil hindi lahat ng katapusan ay talo. May mga sakripisyong kailangan na gawin para may ibang mabuhay, para may magpatuloy. Lolo Andres, hindi ko gusto yung mga sinasabi niyo. Kung ano man ang mangyari, iho, gusto kong panghawakan mo ang sinabi ko. At kung dumating ang araw na hindi mo na ako makita, huwag kang matakot, iho. Lolo Andres, wala po masamang mangyayari sa inyo. Kung kinakailangan po na ipasuot ko sa inyo lahat ng agimat nyo, gagawin ko. Para lang po, hindi kayo lapitan ng mangkukulam na yon. Huwag ko kayo mag-isip ng negatibo, Lolo. Di ko kaya, Lo. Di ko po kaya mawala kayo. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Dahil may isang hiling ako sa iyo. Kung dumating man ang oras na kailangan mong mamili sa pagiging teacher o pagiging albularyo, sana piliin mo ang daan na magliligtas sa mas maraming tao. Napabuntong hininga si Gabriel. Ayaw niya nang pakinggan ang sinasabi ng kanyang lolo. Samantala, sa labas ng kanilang bahay, nagmamasid na ang dungganon. Tahimik itong nakalambitin sa isang sanga. Ang mapupulang mata ay nakatitig sa bahay ni Lolo Andres. Malamig ang gabi. Walang buwan. Tanging mahihinang ilaw lang ng mga poste ang nagbibigay liwanag sa madilim na lansangan. May dumaang isang lalaki. Ang atensyon ng aswang ay agad na nabaling dito. Naging mabilis ang paghinga ng nilalang. Gutom na gutom ito. Parang matagal nang di nakakatikim ng masarap na hapunan. Tinitigan niya ang kanyang magiging biktima. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki at walang kamalay-malay sa panganib na nakasunod sa kanya. Ang paligid ay tila sumabay sa katahimikan ng gabi. Walang kuliglig, walang kaluskos ng dahon, walang kahit na anong ingay. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Dahan-dahang lumipad ang dungganon mula sa sanga. Napakabilis nitong gumalaw, pero halos hindi naririnig ang pagaspas ng malalapad nitong mga pakpak. Para lang itong inilulutang ng hangin. May malamig na bagay ang biglang dumampi sa batok ng lalaki. Napahinto siya, napatingin sa paligid. Wala siyang nakita, pero bigla siyang kinabahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang, pero bago siya tuluyang makalayo, isang malakas na ungol ang kanyang narinig na galing sa itaas. Agad siyang napatingala. At sa isang iglap, isang mahabang kamay na may matutulis na kuko ang agad na sumunggab sa kanyang balikat
at inilipad siya paitaas. Malakas ang kanyang naging sigaw, pero agad ding naputol nang maramdaman niya ang isang madulas at malamig na dila ng nilalang na dumampi sa kanyang leeg. Ang kasunod nito ay bigla siyang kinagat sa leeg at sumubsob ang muka ng aswang sa leeg nito. Sinipsip ang kanyang dugo. Napakislot siya sa sakit. Pilit niyang itinutulak ang nilalang pero hindi niya kaya, lalo pat nasa itaas sila. Alam niyang kamatayan din ang kahahantungan niya sa oras na mabitiwan siya ng aswang. Nagsimula siyang manlambot, unti-unting naubusan ng lakas habang ang dugo niya ay patuloy na dumadaloy papunta sa bibig ng aswang. Hindi nagtagal, bumagsak ang kanyang katawan sa kalsada. Nanghihina, nanginginig. Bumaba ang aswang. Nakatayo ito sa tabi niya habang pinapahid ang dugo ang pangil nito gamit ang dila. Tumingala ito sa langit at muli itong lumipad patungo sa kung saan. Unang putok pa lang ng araw, ngunit isang nakakakilabot na balita na kagad ang gumimbal sa buong baryo. Sa gitna ng kalsada sa malamig at basang simento, nakita nila ang isang nakabulagtang lalaki. Maputlang maputla ang kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nakadilat at parang takot na takot. Ngunit ang nagbigay ng kilabot sa mga tao ay ang nakita nilang dalawang malalalim na sugat sa leeg ng lalaki. Parang ginilitan ng matatalim na pangil. Ayon sa usap-usapan ng mga residente, ang sugat na yon ay hindi gawa ng isang hayop dahil malinis pero brutal. Wala ni isang patak na dugo ang kumalat sa paligid. Ang mga babae at matatanda ay walang magawa kundi antakpan ang kanilang mga bibig nang makita ang bangkay. Iisa ang kanilang sinasabi, isang aswang ang may gawa sa karumal-dumal na pagpatay sa lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, si Gabriel ay papunta noon sa paaralan nang napansin niya ang nagkukumpulang mga tao. Habang papalapit siya, isang pamilyar na figura ang kanyang nakilala. Si Boy, isang 10 taong gulang na estudyante niya. Nakatayo ito sa harap ng kumpulan, hindi kumikilos, hindi nagsasalita. Nakatingin lang ito sa isang direksyon, tulalang tulala, nakanganga at hindi maipinta ang muka. Agad siyang lumapit para alamin ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Ganun na lamang ang kabang naramdaman niya nang makita ang bangkay na nakahandusay sa kalsada. Napahinto siya at napalunok. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kamay pero pinilit niyang kumalma. Luminga-linga siya sa paligid. Kita niya ang takot sa mukha ng mga tao. May iba pang nasuka at hindi nakayanan ang tagpong yun. May iba nang lumalayo at ayaw na nilang tignan ang bangkay. Muling napatingin si Gabriel sa kanyang estudyante. Tahimik pa rin ang bata. Nakatutok lang ang mga mata sa patay. Lumapit siya at maraang hinawakan nito sa balikat. Naramdaman pa niya ang pagkagulat nito at bahagyang panginginig. Marahan niyang hinatak ang bata palayo. "Boy, anong ginagawa mo dito?" Si Kuya Mando po. Nakita ko po siya kagabi naglalakad. Dumaan po sa tapat namin. Pero... "Ano nakita mo, anak? May nakita ka ba? Nakita mo ba ang pumatay sa kanya?" Sir, may biglang dumagit po sa kanya mula sa itaas. Inilipad po siya tapos bigla na lang po silang nawala. "Sigurado ka ba, boy? Nakita mo ba yung itsura ng dumagit sa kanya?" Hindi ko po nakita ng malinaw, sir. Pero ang laki po niya. May pakpak po. Para po siyang isang malaking ibon. Pero hindi po siya ibon, sir. "Boy, may narinig ka bang tunog? Sigaw o kaya ungol?" Opo, sir. Sumigaw po si Kuya Mando, sobrang lakas po. Pero parang naputol po yung sigaw niya bigla eh. Tapos, narinig ko po yung pagaspas ng pakpak. Ang bilis po, sir. Pagtingin ko po uli, wala na po sila. "Boy, may pinagsabihan ka na ba nito?" Wala pa po. Kayo pa lang po, sir. Natatakot po ako eh.
Baka malaman po nila na nakita ko po yung pumatay sa kanya. Baka balikan po ako ng halimaw. Ano ka mo, boy? Halimaw? Totoo po yung sinasabi ng mga tao. Aswang po yung pumatay sa kanya. Huwag kang matakot, boy. Baka naman inaantok ka lang kagabi kaya kung ano-ano nakikita mo. Walang aswang, boy. Hindi sila totoo. Maniwala po kayo sa akin, sir. Totoo po yung nakita ko. Totoong may aswang. Totoong may aswang, sir. Kitang-kita ko po. Boy, makinig kang mabuti. Huwag mo itong ipagsasabi sa kahit na kanino, ha? Sa ngayon, bumalik ka na lang muna sa bahay nyo at huwag na munang lumabas lalo na sa gabi. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Sige na, umuwi ka na. Umuwi na ang bata at ang tanging nagawa ng binata ay sundan ito ng tingin hanggang sa tuluyan ng maglaho sa kanyang paningin. Napabuntong hininga siya. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Maya-maya pa, sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Malamig, bahagyang paos, ngunit hindi maikakailang kilala niya ito. Napako siya sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon at sa kanyang pagharap, nakita niya ang kanyang lolo Andres. Gabriel! Abay, ano nangyari dito? Dahan-dahan itong lumapit. Kita sa mukha nito ang labis na pag-aalala, maski di pa naman niya nakikita kung ano talaga ang nangyari at kung ano ang pinagkakaguluhan ng kanyang mga kababaryo. Lolo Andres, meron hong patay. Natagpo ang walang dugo, tapos may malalalim po na sugat sa kanyang leeg. Aba, tignan ko nga. Luwag na po. Baka kung ano pa po masabi nyo. Ano ka ba? Tahimik lang ako. Titignan ko lang naman. Sigurado po kayo, Lo, ha? Walang kung ano-anong sasabihin, ha? Ayoko po mas lalo matakot ang mga tao. Nakikiusap po ako sa inyo, Lo. Iwasan po nating lumala ang gulo rito. Oo na. Aba, tinatalakan mo pa ako eh. Sinuri ng matanda ang bangkay sa kalsada, habang ang ibang tao naman ay patuloy sa pag-uusap at bulong-bulungan. Hindi na ako nagtataka. Alam ko nang mangyayari ito. Ano ba, Lo? Sinabi ko na po sa inyo eh. Dahan-dahan lang po ang pagsasalita. Biglang nilingon niya ang apo na noon ay nakakunot ang noo at tila hindi makapaniwala na hindi sinunod ng matanda ang kanilang napag-usapan. Agad na nagtanong ang tao sa matanda kung ano sa tingin niya ang may kagagawan nun. Hindi na malaman ng matanda kung paano tatanggihan ang tanong na yun ng mga tao. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin. Pero kahapon nakita ko si Tandang Silva. Nakabalik na siya dito sa atin. Agad na nagpalitan ng pag-aalala ang mukha ng mga taong nakarinig sa sinabi ni Lolo Andres. Ang mga matatanda, silang nakaalam sa kwento ni Tandang Silva, ay halos sabay-sabay na napailing. Mas lalo silang nagkagulo dahil halos lahat ng mga nakakakilala sa matanda ay nakasisiguro ng may kinalaman nga ang matandang mangkukulam na yon sa kaguluhang nangyayari sa kanilang nayon. Lolo, ano ba? Hindi naman tayo sigurado kung yung matanda nga na yun ang may kagagawa nito. Huwag po kagad tayo mambibintang. Saka matanda na po yun. Paano naman niya mapapatay ang taon to? Maniniwala pa ako kung sasabihin yung baka adik ang may gawa nito o isang kriminal. Hindi, apo. Sigurado kung di tao may gawa nito. May nararamdaman akong malakas na puwersa sa paligid. At ngayong may namatay na, sigurado ko na ito na ang simula. Mga kasama, pasensya na po kayo sa lolo ko ha. Huwag na po natin pansinin ang mga sinasabi niya. Baka nag-uulyanin na po eh. Abat siraulo to batang ito. Ginawa mo pa akong ulyanin, damuho ka. Agad na hinila ni Gabriel ang kanyang lolo palayo sa nagkukumpulang mga tao. Ramdam niya ang tensyon sa paligid, ang takot sa bawat bulong ng mga tao. Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang mailayo si Lolo Andres bago pa ito makapagsalita ng kung ano-ano at lalong magdulot ng gulo. Tahimik silang naglakad pauwi.
Kapwa hindi nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanilang mga yabag sa lupa. Pagdating sa bahay, agad na isinara ni Gabriel ang pinto at inilak yun. Saka humarap sa kanyang lolo. Lo, ano ba naman kayo? Di ba nag-usap na tayo? Pinakiusapan ko na kayo na wag na kayo magsasalita ng kung ano-ano sa harap ng mga tao. Ano namang masama sa sinabi ko? Totoo naman yon. Totoo man po o hindi, hindi pwedeng ganun-ganun na lang tayo magbitaw ng salita. Kita nyo kanina, lalo nyo lang pinakaba yung mga tao eh. Hindi pa nga tayo sigurado kung ano nangyari kay Mando. Tapos dadagdagan nyo pa ng kwento tungkol kay Tandang Silva. Pambihira naman kayo, Lo. Gabriel, wala ka talagang alam sa mga nangyayari sa baryong ito. Hindi mo naabutan ang nangyari noon. Lo, hindi porket hindi ko naabutan, hindi ko na dapat alamin. Ang punto ko lang naman, huwag kayong magsalita sa harap ng tao na parang siguradong-sigurado kayo sa sinasabi nyo. Alam nyo ba pwede kayong gawing katawa-tawa? Baka nga sabihin pa nilang nababaliw na kayo eh. Ano kung pagtawanan nila ako? Mas mabuti na yung mag-ingat sila kaysa sa maging kampante tapos isa-isa na lang silang mawawala. Alam kong marami na kayo na pagdaanan, Lo. Alam kong may alam kayo sa mga ganitong bagay. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta na lang magturo ng kung sino. Paano kung wala naman talagang kinalaman si Tandang Silva? Paano kung nagkataon lang na bumalik siya tapos may namatay? Hindi, Gabriel. Sigurado ako. Siya ang may kagagawan nito. Hindi adik, hindi kriminal. Isinusumpa ko. Totoo lahat ng sinasabi ko. Halimaw ang matandang yon. Pero sa palagay ko po, Lolo Andres, mali po kayo. Ha? Paano mo nasabi? Di ba ang sabi niyo po, isang mangkukulam ang matandang yon. Pero may nakakita kay Mando kagabi. Isang malaking ibon daw po ang dumagit sa kanya. Palagay nung nakakita, aswang yon na may malaking mga pakpak. Ano ka mo? Isang aswang? Nakapagtataka. Paano nangyari yon? Aswang na si Silva ngayon. Aba, nag-level up ng damuho. Lolo naman eh, seryoso ko. Seryoso din naman ako ah. Sa kapangyarihan niya, posibleng mangyari yon. Baka isinuko na niya ng tuluyan ang buong pagkatao niya at kaluluwa niya sa demonyo. Kung totoo man po ang sinasabi niyo, ano pong gagawin natin ngayon, Lolo Andres? Kailangan nating malaman kung bakit siya bumalik. Kailangan nating alamin kung sino ang sunod niyang bibiktimahin. Pero Lolo Andres, paano naman po natin gagawin yun? Paano po natin malalaman? Ikaw, Gabriel. Ikaw ang maghahanap ng sagot. Ano po? Hala, bakit po ako? Dahil ikaw lang ang pwedeng magpatuloy sa sinimulan ko. Ikaw ang may kakayanang labanan sila. Nasa iyo ang isang makapangyarihang mutya. Anak ng teteng naman oh. Mapilit talaga kayo no. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako katulad nyo? Alam ko. Pero alam ko rin na mapipilit kang yakapin ang nakatadhana sa iyo, iho. Hindi mo yan maiiwasan at hindi mo matatanggihan. Hindi, Lolo, ayoko. Hindi ko yung kaya. Hindi mo kaya sa ngayon. Pero oras na dumating ang panahon na tanggapin mo ng buong buo ang kapalaran mo, malalaman mo rin lahat. Pero kinakabahan ako. Saan naman po? Baka ito na nga ang simula ng pagkakalat nila ng lagim dito sa baryo. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hanggat buhay ako, hanggat kaya ko, ipagtatanggol ko ang baryong ito. Lo, matanda na ho kayo eh. Di niyo na po kakayanin na makipaglaban pa sa mga aswang kung talagang aswang nga ang pumatay kay Mando. Kailangan nating magmatsyag dahil baka isa na sa mga nakakasalamuhan natin ng aswang. Ha? Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mga aswang, iho, kaya nilang magbalat kayo. Kaya nilang magpanggap na isang ordinaryong tao at makihalubilo. Kailangan natin silang makilala agad para hindi na sila makapambiktima pa dito. Lolo Andres, ano po bang plano niyo? Kailangan nating malaman kung may nakakita sa nangyari bukod dun sa sinasabi mong nakakita.
Dapat tayo magtanong sa mga tao, maghanap ng palatandaan, at higit sa lahat, dapat natin palakasin ang depensa natin laban sa kanila. Tahimik na sumang-ayon ang binata sa sinabi ng kanyang lolo. Alam niyang hindi nila maaaring baliwalain ang panganib na paparating. Dahil sa nangyari, nabalot ng katahimikan at pangamba ang buong baryo. Hapon pa lamang ay nagsisibalik na sa kanilang mga tahanan ang mga tao. Wala nang batang naglalaro sa lansangan, ni isang dumudungaw man lamang sa kanilang bintana. Ang mga matatanda naman ay tahimik na nagdarasal sa harap ng kanilang mga altar. Tangan ang mga rosaryo habang nanginginig ang kanilang mga kamay. Sa tapat ng tindahan na dati puno ng tawanan at ingay ng nag-iinuman, ngayon wala ni isang anino ng tao. Ang mga upuan ay naiwan sa magulong ayos. Tanda ng pagmamadali ng may-ari na makapasok kagad sa loob ng bahay. Samantala, abala naman ang iba sa paghahanda ng mga pangontra. Naglalagay sila ng mga bawang sa bawat sulok ng kanilang bahay, sa mga bintana, pintuan, at maging sa ilalim ng kama ng kanilang mga anak. Ang ilan ay nagsasaboy ng asin sa paligid ng kanilang tahanan. Ang lahat ng ito ay dulot ng mabilis na pagkalat ng balita tungkol sa aswang at ang matinding takot sa pagbabalik ni Tandang Silba. Lalo pang lumala ang pangamba nila nang isang magsasaka ang nagpatunay na may nakita siyang kakaibang nilalang na gumagala sa kanilang bukid. Nakayuko ito, ngunit ang anino ay hindi pangkaraniwan. Mahaba, baluktot, at gumagalaw na tila may sariling buhay. Samantala, isang matanda naman ang nagsabing nagising siya isang madaling araw matapos makarinig ng mabibigat na yabag sa kanilang bakuran. Nang sumilip siya sa maliit na siwang ng dingding, isang pares ng mapupulang mga mata ang sumalubong sa kanya. Dagdag pa rito ang sunod-sunod na pagkawala ng mga alagang hayop. Sa tuwing natatagpuan ng mga ito, wala na silang buhay, said ang dugo, wakwak ang tiyan. Sa kabila ng lahat ng ito, may ilan na ring nagsabi na nakita nila si Tandang Silba at sa kanilang paniniwala, siya ang aswang na bumabalot ngayon sa baryo ng takot. Sa kabila ng lumalalang takot na bumabalot sa buong baryo, may isang tila hindi apektado, si Lolo Andres. Galing siya sa bukid ng gabing yon, may pasan-pasan na mga nakataling mga tuyong sanga at ilang bugkos ng mga halamang gamot. Malamig ang simoy ng hangin at walang ibang naririnig kundi ang kanyang mga kaluskos. Habang naglalakad siya pauwi, bigla siyang natigilan nang maramdaman na parang may sumusunod sa kanya. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang may anino sa likuran niya, ngunit kapag sinusubukan niyang lumingon, wala naman siyang nakikita. Ngunit sa pagkakataong yun, alam na niyang hindi siya nag-iisa, pero hindi man lang siya natakot o natinag. Sa halip, bahagya siyang ngumisi at iniling-iling ang ulo. Kung ako ang tinatarget mo, nagkamali ka ng planong biktimahin. Hayop ka! Subukan mo para matapos na yung kasamaan mo. Akala mo natatakot ako sa'yo? Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa muli siyang tumigil nang maamoy ang masangsang na hangin. Napatakip siya ng ilong dahil napakabaho ng kanyang nalalanghap. Amoy bulok na laman. Hindi siya nagpakita ng takot. Bagkus ay tumikim siya at dahang-dahang ibinaba ang pasan niyang mga kahoy sa lupa. Lumabas ka na! Kung gusto mo lumapit, lumapit ka na! Huwag mo na akong tinatakot-takot, leche ka! Sa dulo ng kalsada, isang aso ang biglang umalulong ng malakas. Para bang may nakikita itong hindi nakikita ng karaniwang tao. Agad na sumagot ang isa pang aso sa malayo. Unti-unting dumami ang mga umaalulong at tila nagbababala sa buong baryo na may masamang mangyayari. Napabuntong hininga si Lolo Andres. Hindi ka ba natatakot? May narinig si Lolo Andres na nagsalita mula sa kanyang likuran. Napangiti ang matanda
Hindi siya lumingon, pero mahinahon siyang sumagot. Hindi ako takot sa isang katulad mo. Matagal na kitang kilala at matagal na rin akong handa sa laban na to. Agad na binunot ng matanda ang itak na nasa kanyang bewang at hinarap ang taong nagsalita. Yun ay walang iba, kundi si Tandang Silva. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, Andres. Kung may kailangan ka sa akin, abay sabihin mo na. Dahil wala akong oras sa mga ganitong klase ng drama. Huwag kang magmadali. Ang tagal nating hindi nagkita. Bakit hindi mo na tayo magkamustahan? Akala ko ay hindi ka na babalik. At bakit naman hindi? Hindi pa tapos ang misyon ko. Ikaw na lang, Andres. Ikaw na lang. Ikaw na lang ang natitirang antingero. At panahon na para kunin ko ang nararapat na sa akin. Anong pinagsasasabi mo, matanda ka? Ang baryong ito, matagal na dapat nasa ilalim ng kapangyarihan ko. Hindi pa ba sapat ang lahat ng buhay na kinuha mo? At marami pa ang susunod, Andres. Hindi mo na ako mapipigilan. Hindi na tulad ng dati. Matanda ka na. Mahina. Wala ka ng kalaban-laban sa akin. Tahimik sa loob ng ilang segundo. Tapos biglang tumawa ng malakas si Lolo Andres. Malalim, puno ng pangungutya. Sandali lang. Anong nakakatawa? Ay, ang kapal na mukha mong sabihing mahina ako. Ikaw, hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Nagpipilit, desperado. Matanda ka na rin, Silva. Pero hindi ka pa rin natututo. Nagpatuloy sa pagtawa si Mang Andres habang pinapagmasdan si Tandang Silva. Kitang-kita ang inis sa mukha ng kanyang kaaway. Mas lalong naningkit ang mapupula nitong mga mata. Hindi ka pa rin nagbabago, Andres. Puro ka pa rin patawa kahit nasa bingit ka na ng kamatayan. At sino naman ang may sabi na nasa bingit ako ng kamatayan? Ikaw? Pasensya na, Silva. Pero hindi ako takot sa'yo. Lalo na't halatang halata kong namimiss mo ko. Hindi kita namimiss. Ang gusto ko lang ay matapos na lahat ng ito. Matagal na kitang dapat na pinatay. Aba, bakit hanggang ngayon ay buhay pa ako? Ang tagal mo naman. Tama na ang satsat. Wala ka ng ligtas, Andres. Sisiguraduhin ko ngayong gabi ay mamamatay ka. Sandali lang. Bago mo ako patayin, baka gusto mo ng gamot na pampakalma. Mukha kang stress at tuyot na matanda. Baka naman sumakit yung dibdib mo sa sobrang gigil. Walang silbi mga pinagsasasabi mo. Hanggang ngayon, inutil ka pa rin. Inutil? Aba, parang sarili mo yata ang pinariringgan mo, Silva. Anong ibig mo sabihin? Ilang dekada na ba tayong ganito? Ilang beses mo na akong pinagtangkaan. Pero ano ang resulta? Heto ko, buhay na buhay. Sabihin mo nga, kanino ka ba dapat mainis? Sa akin o sa sarili mo? Na kahit na anong gawin mo, hindi mo pa rin ako mapatay. Dumating na ang oras mo, Andres. Tapos na ang laro natin. Matutulad ka lang sa mga kasamahan mong albularyo nun. Wala ka ng laban. Ganon ba? Bakit parang takot ka pa rin? Hindi ako takot sa'yo. Hindi mo na ako mapipigilan. Wala nang anting-anting ang makakapigil sa akin. Talaga ba? Sigurado ka bang wala na talaga? May kinuha si Lolo Andres sa kanyang bulsa at inilabas doon ang isang maliit na bote ng langis. May nakababad na isang maliit na mutya. Kaagad niyang binuksan yon at ipinahid sa kanyang itak. Umuusok ito habang inilalagay sa talim ng kanyang sandata. Anong ginagawa mo? Sinabi mo kasing wala na makakapigil sa'yo, hindi ba? Di subukan natin kung totoo nga yan. Alam mo bang matagal ko nang hinihintay to? Matagal ko na gustong gumulong sa saig sa kakatawa kapag nakita kitang nahihirapan sa mga kalokohan mo. Ngayon, sigurado ka ng kaya mo ko. Di subukan mo.
Hindi nag-aksaya ng oras si Lolo Andres. Sa isang iglap, sumugod siya kay Tandang Silva. Tangan lahat ng natitira niyang lakas. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang nakakakilabot na nilalang ang biglang bumagsak mula sa itaas. Malaki, maitim, at may malalapad na pakpak na parang isang dambuhalang paniki. Napaatras si Lolo Andres. Ramdam ang matinding puwersa sa bagong dating na kalaban. Nawalan siya ng balanse at sa isang iglap, napaupo siya sa lupa. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang likod pero hindi niya to ininda. Mas matindi ang pangamba na bumalot sa kanya habang pinagmamasdan ang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Samantala si Tandang Silva naman ay nakangisi lang at tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Andres! Andres! Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi mo na ako kayang labanan ngayon. Hindi na ikaw ang dating antingero na kinatatakutan noon. Hayop ka! Wala ka talagang pinagbago, Silva. Hindi ka kailanman lumalaban ng patas. Mandaraya ka pa rin hanggang ngayon. At bakit naman ako lalaban ng patas? Kung sa ganitong paraan ako pwedeng manalo, gagawin ko. Wala nang ibang mahalaga sa akin, kundi ang magtagumpay. Anong halimaw naman niyang ginawa mo, Silva? Nagulat ka ba? Sinabi ko naman sa iyo kanina, hindi mo nakakayanin ang kapangyarihan ko. Humakbang siya paatras at itinaas ang kamay. Sa isang iglap, ang halimaw ay lumapit sa kanya. Lumuhod sa kanyang harapan na parang isang alagang hayop. Ang nilalang na ito, ang tatapos sa iyo, Andres. Wala ka ng kawala! Kaya mo lang sinasandalan ng halimaw mo. Kasi alam mong hindi mo ako kayang harapin ng ikaw lang. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo. Puro kasatsat. Pero ito tatandaan mo. Ngayong gabi, Andres, magiging kwento ka na lang sa baryo na to. Agad na tumayo si Lolo Andres at ipinagpag ang alikabok na kumapit sa kanyang damit. Pagkaraan ay ngumisi. Wala ka talagang kadala-dala kahit kailan. At sino naman ang nagsabi sa'yo na kayang-kaya akong patayin yan? Marami na ako napatay na mga aswang. At yan pa bang ipagmamalaki mo? Isang orasyon lang yan. Patay na sa akin yan. Tumingala si Lolo Andres. Ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang bigkasin ang isang orasyon. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Tila may bumabang enerhiya mula sa langit. Biglang lumakas ang hangin, umiikot sa paligid nila. Tignan natin ngayon kung sino ang mauuna sa hukay. Itinaas ni Lolo Andres ang kanyang kanang kamay, kasabay ng muling pagbibigkas ng orasyon. Ngunit di pa man niya natatapos ang orasyon, biglang sumugod ang aswang. Sumisirit ang laway mula sa bibig nito habang nakanganga. Mabilis ang kilos ng matanda. Umilag siya at mabilis na iwinasiwas ang kanyang itak. Tumama ito sa balikat ng halimaw pero parang hindi man lang ito nasaktan. Sa halip, napangisi lang ito at inihampas ang napakalaking kamay. Tumama ito sa katawan ni Lolo Andres at tumilapon siya sa lupa. Agad na napatingin ang matanda sa hawak niyang itak. Nasira ang talim nito. Nagkaroon ng lamat. Dinuraan niya lang ang lupa at muling tumayo. Hawak ang kanyang itak. Tumingin siya kay Tandang Silva na noon ay nakangisi lang. Tila nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap. Muli siyang umusal ng isang dasal pero pinagtawanan lang siya ni Tandang Silva. Hindi ka pa ba nagtataka kung bakit hindi umi-epekto ang mga dasal mo? Huwag mo na sayangin ang hininga mo dahil wala yang silbi sa alaga ko. Nagtangis ang bagang ni Lolo Andres. Hindi siya makapaniwala. Anong ginawa mo, Silva? Anong klaseng halimaw yan? Natatakot ka na ba sa nilikha ko, Andres? Ito ang aking tungganon. Hindi siya tulad ng ibang aswang. Hindi siya nakakarinig. Hindi siya tinatablan ng kahit na anong orasyon.
Dahil hindi naman niya naririnig ang mga dasal mo. Hayop ka. Iba ito. Kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Wala siyang oras para mag-isip ng matagal. Biglang kumilos ang Dungganon. Isang mabilis na paggalaw na halos hindi niya nakita. Tumalon ito papunta sa kanya. Ang mahahabang kuko'y nakatutok na sa kanyang lalamunan. At sa isang iglap, napilitang gumulong si Lolo Andres sa lupa. Ngunit bahagyang nagasgasan ang kanyang braso sa matatalas na kuko ng halimaw. Ano, Andres? Ano? Handa ka na bang mamatay? Hindi sumagot si Lolo Andres. Dahan-dahan siyang umatras habang pilit na iniisip kung paano tatalunin ang isang aswang na hindi tinatablan ng dasal. Huwag kang masyadong pakampante. Bago mo ko mapatay, alamin mo muna kung kaya mo bang kalabanin ang susunod sa akin. Mabilis na lumapit si Tandang Silva at humawak sa balikat ni Lolo Andres. Napakalamig ng kamay ng matanda. Tila hinigop nito ang kanyang lakas. Naramdaman ng albularyo ang paghina ng kanyang katawan. Ramdam niyang tila kinukuha ng mangkukulam ang kanyang sigla at hininga. Pero hindi siya bumigay. Ang hawak niyang langis, agad niyang isinaboy sa mukha ng kalaban niyang matanda at sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong paligid. Biglang lumayo si Tandang Silva. Ang kanyang balat ay nagsimulang masunog. Ang aswang ay mabilis siyang kinagat sa balikat. Naramdaman niya ang matatalim nitong mga pangil na bumaon sa kanyang laman. Nanghina siya at napaluhod sa lupa. Ngunit bago pa siya tuluyang manghina, naramdaman niyang lumayo ang aswang at lumapit kay Tandang Silva na noon ay namimilipit pa rin sa sakit. Agad nitong inilipad ang matandang mangkukulam at habang nasa ere ito, narinig pa ni Lolo Andres ang malakas nitong sigaw. Babalik ako, Andres! Papatayin kita! Wawasakin ko kayong lahat! Sa isang iglap, naglaho si Tandang Silva sa dilim. Habol ang hininga. Tuluyang napahiga si Lolo Andres sa lupa. Ramdam niya ang hapdi ng sugat sa kanyang braso. Kailangan ko nang umuwi. Sa kabila ng sakit sa katawan at sa labis na panghihina, pinilit ng matanda na makatayo. Nanginginig ang kanyang katawan. Nanguha siya ng 2 piraso ng sanga at yun ang ginamit niyang tungkod. Maraan ang kanyang pagakbang pero determinado siyang makauwi. Ilang sandali ang lumipas. Sa wakas, narating na niya ang kanilang bahay. Mabilis siyang kumatok sa pinto. Gabriel! Gabriel apo! Pagbuksan mo ko! Maya-maya pa, bumukas ang pinto at bumungad ang apo niyang si Gabriel. Kita ang gulat at takot sa kanyang muka. Lolo Andres! Lolo Andres, ano nangyari sa inyo? Hingal na hingal si Lolo Andres. Tumutulo ang pawis niya at may sugat siya sa balikat. Hindi siya sigurado kung may oras pa siya. Pero sinimulan niyang magbilin sa apo niya. Hinawakan niya sa balikat si Gabriel. Si Silva! Si Silva, Gabriel! Lumikha siya ng isang halimaw. Isang aswang na Dungganon. Lo, huwag na muna kayo magsalita. Tama na yan. Gamutin na muna natin ang sugat niyo. Gabriel, makinig ka. Wala na tayong oras. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Lo, anong wala ng oras? Ano ba nangyayari sa inyo? Si Silva, lumikha ng isang halimaw. Isang Dungganon. Dungganon? Anong ibig mo sabihin, Lo? Ano ba yun? Mabilis ang paghinga ni Lolo Andres. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang sugat, pero mas inaalala niya ang paparating na kapahamakan. Inalalayan ni Gabriel ang kanyang lolo at pinaupo. Hindi ordinaryong aswang ang nilikha niya. Wala itong pandinig. Kaya di tinatablan ng orasyon o ng mga sandatang inorasyonan. Hindi rin ito basta-basta tinatablan ng kapangyarihan ng mga mutya. Malakas ito, mabilis, at walang awa. Lo, kung hindi tinatablan ng mutya at orasyon, paano natin lalabanan yon?
Napalunok si Gabriel. Noon lang niya nakitang takot ang kanyang lolo at puno ng pag-aalala. Lo, sabihin niyo, ano pong gagawin natin? Paano natin matatalo yun? Makinig kang mabuti. Panahon na para ikaw ang magpatuloy sa tungkulin ng ating lahi. Hindi po. Ayoko, Lo. Hindi ko po alam kung paano. Wala po akong alam sa ganun. Teka, nasaan na ba ang gamot? Ituro niyo na lang po sa akin kung paano po kita gagamutin. Nararamdaman ko, iyo. Unti-unti nang kumakalat ang lason sa katawan ko. Dulot ng kagat ng aswang na yon. Nangihina rin ako parang nauupos na kandila. Apo, malapit na akong mamatay. Napangiti si Lolo Andres kahit nangihina. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Lo, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi kayo mamamatay. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Hihingi po tayo ng tulong. Apo, sa palagay ko, wala nang lunas ang lasong ito. Napaluhod si Gabriel sa tabi ng kanyang lolo. Mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Hanggang sa napaiyak na si Gabriel. Hindi, Lo. Hindi pwede. Hindi ko kaya mawala kayo, Lo. Kailangan ko kayo. Kailangan kayo ng taong bayan. Huminga ng malalim si Lolo Andres. Pilit na inipon ang natitirang lakas. Inabot niya ang muka ng apo at marahang pinisil ang pisngi nito. Hindi mo na ako kailangan. Ikaw na, Apo. Ikaw na. Ikaw na ang kailangan ng baryo natin. Iligtas mo ang lahat. Laban kay Silva. Umiling si Gabriel. Hindi matanggap ang sinasabi ng kanyang lolo. Lolo Andres, paano kung gagawin yun? Lalo pang lumabo ang paningin ni Lolo Andres, ngunit pilit niyang pinilit na tumingin ng direkta sa apo niya. Gabriel, nasa dugo mo ito. Nasa lahi natin. Hindi mo kailangan maging katulad ko. Kailangan mo lang maging handa. Buksan mo ang aklat. Basahin mo ang nilalaman. Hanapin mo ang sagot. At higit sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. Natahimik si Gabriel. Sa labas naman, patuloy ang pag-alulong ng mga aso. Dahan-dahang bumitaw si Lolo Andres sa kamay ng kanyang apo at ipinikit na ang kanyang mga mata. Lolo, wag niyo akong iwan! Lolo! Ilang beses na sinubukang gisingin ni Gabriel ang matanda, pero huli na. Tumigil na ito sa kanyang paghinga. Napaluhod sa sahig ang binata. Hawak ang kamay ng kanyang lolo. Parang biglang huminto ang mundo niya. Ang kaninang alulong ng mga aso biglang nawala. Para siyang nabingi. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang noo sa dibdib ng kanyang lolo habang nanginginig ang kanyang katawan dahil sa labis na pag-iyak. Lolo, wag naman po. Wag niyo po akong iwan. Lolo! Para siyang bata ulit na biglang hinahanap ang init ng yakap ng kanyang lolo. Yung pang-aasar sa kanya ng matanda at ang palad nitong palaging pumipisil sa kanyang balikat kapag kailangan niya ng mga payo at gabay. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na gumagalaw ang kanyang lolo. Hindi na rin ito tumugon. Huminga siya ng malalim. Pilit na nilalabanan ang bigat at kirot sa kanyang dibdib. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa sala. Hanggang sa maramdaman niyang may malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok. Isang pamilyar na pakiramdam. Parang nung bata pa siya kapag pinapalakas siya ng kanyang lolo sa tuwing naduduwag siya. Muli niyang tinignan ang muka ng matanda. Kahit wala ng buhay, naroon pa rin ang bahagyang ngiti nito sa labi. Huminga siya ng malalim. Pilit na inaalis ang takot at panghihina sa kanyang katawan. Ito na yun.
wala na siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ng kanyang lolo. Tumayo siya at pinahid ang kanyang luha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na inaalala ang bawat salitang sinabi ng matanda bago ito pumanaw. Ang aklat. Hindi ko kayo bibiguin, Lolo. Lalaban ako sa abot ng aking makakaya. Ipinapangako ko yan sa harap ng inyong bangkay. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng nag-iisang albularyo sa kanilang baryo. Sa bawat sulok ay naging usap-usapan ito. Sa bukid, sa harap ng mga tindahan at maski sa loob ng simbahan, wala na ang natatangi nilang inaasahang magtatanggol sa kanila. Laban sa kadiliman. Agad na napuno ng mga tao ang bakuran at bahay nila Gabriel. Marami ang nakiramay. Maraming nagdala ng kandila at mga bulaklak. Pinag-usapan nila ang kanilang takot at kawalang pag-asa. Lalo na nang malaman nilang pinatay ng aswang ang matanda. Naisip nila na wala na talaga silang kalaban-laban. Samantala, sa loob ng bahay, tahimik lang na nakaupo si Gabriel sa tabi ng bangkay ng kanyang lolo. Hindi niya pinapansin ang usapan ng mga tao. Biglang may humawak sa kanyang kamay. Nang mag-angat siya ng kanyang paningin, nakita niyang nakatayo sa kanyang harap ang kanyang estudyanteng si Boy. Namumugto ang mata nito at parang takot na takot. Boy, ano nangyari sa'yo? Sino kasama mo nagpunta dito? Hindi agad nakasagot ang bata. Nanginginig siya, tila nagpipigil na muling umiyak. Teacher, sinalakay kami ng aswang kagabi. Ano? Asa na mga magulang mo? Nasa bahay po. Inaasikaso na sila ng mga taga-barangay. Si nanay at tatay. Patay na po sila, teacher. Kaninang madaling araw po dumating po yung aswang. Hindi ko alam kung paano ako nakatakas. Pero sila, hindi po sila nakalabas ng bahay. Pinatay po sila ng aswang. Napatingin si Gabriel sa kanya. Hindi nakapagsalita. Nanginginig ang bata habang mahigpit na hawak ang kanyang sando. Takot na takot. Sir, pwede po bang sa inyo na lang po ako? Ayoko na po bumalik sa amin. Wala na po akong pamilya. Napabuntong hininga ang binata. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang lolo ay hindi pa niya ganap natatanggap. Tapos heto pa ang isang bata na nawalan rin ng mahal sa buhay. Hindi lang isa, nawala ang lahat sa kanya. Parang dinaganan ng mabigat na bagay ang kanyang dibdib. Nilingon niya ang bangkay ng kanyang lolo Andres. Alam niyang kung buhay pa ang matanda, hindi nito papayagang magdusa sa takot at lungkot ang bata. Hinawakan niya ang kamay ni Boy. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Mula ngayon, dito ka na sa akin. Pagsapit ng hapon, sabay na inilibing ang 3 bangkay na biniktima ng aswang. Si Lolo Andres at ang mga magulang ni Boy. Nang matapos maibaon sa lupa, nagsiuwian na ang mga tao. Naiwan si Gabriel at ang bata. Pareho sila na nakatulala sa bagong tabon na lupa. Hindi makapaniwala na wala na ang mga ito. Parehas nilang hinihiling na sana panaginip lang ang lahat at isang masamang bangungot lang. Pero hindi. Totoo ang pangyayaring yon. Nakayuko ang binata. Yakap ang kanyang sarili. Wala ni isang luha ang pumapatak sa kanyang mga mata. Pumikit siya sandali at hinayaan ang hangin na dumampi sa kanyang muka. Sa oras na yon, alam niyang wala nang atrasan. Kailangan niya nang gawin ang iniwang misyon ng kanyang lolo. Sa kanyang isip, isang pangalan ang paulit-ulit niyang iniisip. Yun ay walang iba, kundi si Tandang Silba. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Doon palang naisipan ng dalawa na umuwi. Pagkarating sa bahay, hindi na nag-aksaya ng oras si Gabriel. Agad niyang hinanap ang aklat
ng mga orasyon na laging binabanggit ng kanyang lolo. Mabilis siyang nagtungo sa lumang aparador ng matanda at hinila pababa ang mga nakasalansan nitong gamit. Ang ilang lumang damit ay nagkalat sa sahig, pati na rin ang ilang kahon na puno ng mga alikabok. Nasaan ba yun? Nasaan ba ang aklat na yun? At ano bang itsura noon? Sir, may hinahanap po ba kayo? Oo, boy. Bago mamatay si Lolo, ibinili niyang hanapin ko ang libro ng mga orasyon niya. Ang sabi niya, doon daw makikita yung paraan kung paano mapapatay ang aswang. Tutulungan ko na po kayo maghanap, sir. Nagsimula silang maghalungkat sa mga kahon. Isa-isa nilang binuksan ito ni Boy. Samantalang si Gabriel naman ay nag-alis ng mga lumang tela at pinagpatong-patong na gamit sa isang lumang estante. Ang dami pong gamit ni Lolo. Saan kaya niya yun itinago? Hindi ko rin alam, Boy. Pero sigurado ako nandito lang yun. Nagpatuloy sila sa paghahanap at ilang saglit pa, napansin ni Gabriel ang isang maliit na kahon na nakasiksik sa ilalim ng lumang aparador. May kakaibang ukit ito sa kahoy at may tila lumang kandado na nakakabit. Boy, ilawan mo nga ito. Agad namang inilawan ni Boy gamit ang kanyang flashlight. Nang mailawan, doon nila mas nakita ang mga kakaibang marka ng kahon. May mga nakaukit na makalumang simbolo. Meron din itong isang bato sa gitna. Kunin mo, Boy, at buksan natin. Sir, sigurado ka bang safe yan? Baka naman may sumpayan. Walang masamang gamit ang lolo ko, Boy. Wala kang dapat na ikatakot. Mas nakakatakot pa nga yung aswang na pumapatay sa mga tao. Opo, tama po kayo. Dahan-dahang hinugot ni Boy ito sa ilalim, pero bigla rin niyang binitiwan. Oh, ba't mo binitiwan? Sir, may kuryente. Saka parang may gumalaw. Ano ka ba? Huwag ka matakot. Sige na nga, ako na nga ang kukuha. Natawa si Gabriel nang makita ang pagtataka sa muka ng kasamang bata. Naalala din kasi niya yung oras na nakuryente ang lolo niya nung tinangka nitong kunin ang mutya mula sa puno. Naisip niyang baka tulad ng mutya ang libro ay namimili din ng taong dapat na magmay-ari nito. Nakuha niya ang kahon ng walang kahirap-hirap. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakuha niya mula sa loob ang isang lumang libro na nababalot ng makapal na alikabok. Ayos! Ito na yun, Boy! Ito na yun! Agad niyang pinagpag ang lumang libro at pinunasan ang alikabok sa pabalat. Doon, unti-unting lumitaw ang mga nakaukit na simbolo, mga kakaibang letra at guhit na hindi nila maintindihan. Sa gitna ng takip, may isang malaking ukit ng araw na may mata sa gitna na parang nakatingin sa kanya mismo. May napansin din siyang maliit na uka sa mismong mata nito. Sir, ang kati sa ilong. Parang ilang dekada nang nakaimbak yung mga alikabok dyan ah. Tama ka, Boy. Matagal na itong tinago ni Lolo eh. Eh sir, naiintindihan niyo po ba yung mga nakasulat? Hindi. Hindi ko pa alam kung anong gagawin natin dito. Ang labo naman. Paano natin mapapatay ang aswang gamit ang libro na yan? Ah, alam ko na. Siguro ng tao pa yung aswang, sir. Di siya marunong magbasa. Takot siya sa libro. Ano yun, sir? Tuturuan mo siya magbasa? Pambihira ka naman, Boy. Hindi naman siguro ganun. Ikaw talaga puro kakalokohan. Sige ka, maririnig ka ni Lolo. Mumultuin ka nun. Hala, wag naman po, sir. Takot po ako sa multo. Kaya wag kang maingay. O sige na, bubuksan na natin yung libro. Agad na binuksan niya ang libro, pero dahan-dahan lang dahil may ilang pahina na halos maluray na sa kalumaan. Ang tinta ng ilan ay halos namumuti na rin. Nagkatinginan ang dalawa. Napakamot sa ulo si Boy. Naku, ba't ganyan na nakasulat dyan, sir? Alam mo bang basahin yan? Masyadong makaluma, Boy. At kakaibang pagkakasulat nito. Pero sabi ni Lolo, nasa librong ito ang lahat ng sagot sa mga tanong. Nagpatuloy siya sa pagbuklat ng bawat pahina. May isang nakasulat sa matandang wikang Latin na may nakaguhit na larawan
pero may nakitang kakaiba si Gabriel. Boy, tignan mo to. Parang kapareho ng mutya ko. Agad niyang inilabas ang mutya ng buntot ng kidlat na nakuha niya sa bukid at ipinakita yon sa kasama niyang bata. Oo nga no. Ibig sabihin sir, may koneksyon ng mutya niyo sa aklat. Sa sandaling inilapit niya ito sa pahina ng libro, biglang kumislap ang mutya. Isang bughaw na liwanag ang gumapang sa kanyang kamay, papunta sa pahina. Sir, ano yan? Bakit ganyan sir? Alam ko na boy, ang mutya ang susi para mabasa natin ang libro. Grabe, ang astig sir. Tulad ng nasa larawan, marahan niyang inilagay ang mutya sa uka na matatagpuan sa gitna ng mata ng araw. Sa sandaling lumapat ang mutya, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula rito. At ang simbolo sa pahina ay nagsimulang magbago. Unti-unting bumuo ito ng mas malinaw na mga titik. Sir, parang may buhay ang libro mo ah. Lahat naman ng libro may buhay eh. Di ba nga, lagi kong sinasabi sa inyo na ang bawat aklat kaya kayong dalhin sa kahit saan nyo gusto. At kaya nitong sagutin ang lahat ng mga bagay na gusto nating malaman. Opo, pero kakaiba po ang librong to. Parang di lang po sagot ang kaya niyang maibigay sir. Kapangyarihan. Hindi nagsisinungaling si Lolo Andres. Mapapatay natin ang aswang sa pamamagitan nito. Pero hindi pa sa ngayon, boy. Kailangan ko munang pag-aralan ang laman ng librong ito at kung paano natin ito magagamit. Sige sir, susuportahan kita. Ako ang bahala sa mga gawaing bahay. Ako magluluto, maglalaba, mamalengke, kahit ano po. Wala po kayong ibang gagawin kundi pag-aralan yan. Salamat, boy ah. Hindi po. Ako po ang dapat magpasalamat ng malaki sa inyo. Habang nakapatong ang mutya, binuklat na nila ang mga pahina. Malinaw na ang mga sulat at naiintindihan na yon ni Gabriel. Isa itong aklat na puno ng mga orasyon na panlaban sa iba't ibang uri ng aswang. Hanggang sa isang pahina ang nakatawag sa kanya ng pansin, ang pahinang may larawan ng isang aswang. Yan! Yang aswang na yan! Siya yung sumalakay sa bahay, sir! Ganyan na ganyan po ang itsura niya! Sigurado ka ba, boy? Opo, hindi po ako maaari magkamali. Yan nga po yun. May malalaki siyang pakpak, tapos ang pangit po ng mukha niya, nakakatakot. Parang naagnas po na bangkay. Tapos may mahahaba at matigas po siyang dila. Tama nga ang hinala ni Lolo. Dito makikita ang paraan para tapusin ang lagim sa baryong ito. Habang sinusuri ang aklat, may isang orasyon ang agad na umagaw ng kanyang pansin. Ang orasyon na may kakayahang baliin ang sumpa ng isang nilalang na isinilang mula sa kadiliman. Ang kapangyarihan ng orasyon ay lalong titindi kung magagamit ang mutya ng buntot ng kidlat bilang gabay. Orasyon? Mutya? Kapangyarihan? Ayos! Sir, sana nga matalo natin yung aswang at si Tandang Silba. Oo boy, gagawin natin yon. Tatalunin natin sila. Ilang araw at gabi pa ang lumipas. Lalong lumaganap ang takot at sumpa sa buong baryo. Mas naging agresibo ang aswang sa tuwing sumasapit ang gabi. Wala itong takot. Hindi naging epektibo ang mga pangontra tulad ng mga bawang. Hindi rin ito tinatablan ng mga karaniwang sandata. Marami ng tao ang namatay at nasugatan. Wala na rin takot si Tandang Silba na magpakita sa mga tao kapag naglalakad ito sa kalsada. Agad na nagtatago ang mga tao. Nagsasara ng kanilang mga bintana at pinto at di na lumalabas ng kanilang mga bahay. Isa-isa, unti-unting inuubos ng halimaw ang mga residente. Gusto na ni Gabriel na lumaban. Gusto niyang protektahan ang mga tao, pero alam niyang hindi pa sapat ang kanyang tapang at kaalaman. Nagsikap siya, inaral ang bawat detalye, nagplano ng estratehiya para matapatan ang mga kalaban. Pinag-aralan niyang mabuti ang orasyon sa aklat. Isang gabi, isang nakapaninindig balahibong sigaw ang narinig nila mula sa kanilang kapitbahay. Nagkatinginan sina Gabriel at Boy. Boy, dito ka lang ha.
Huwag kang aalis dito kahit anong mangyari. Sir, sasamahan kita. Tutulungan kitang kalabanin yung aswang. Hindi, boy. Huwag. Masyado ka pang bata. Hindi mo kakayanin. Makinig ka na lang sa akin, boy. Huwag kang lalabas dito kahit na anong mangyari. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango na lang si Boy bilang tugon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gabriel. Agad siyang lumabas at pinuntahan ang pinagmumulan ng sigaw. Dala niya ang kanyang mutya at ang mga kaalamang natutunan niya mula sa libro. Pagdating sa bahay ni Mang Isko, nakita niya ang wasak na pinto. Nagkalat ang mga gamit sa loob at sa isang sulok, naroon ang aswang. Kagat-kagat nito ang wala ng buhay na matanda. Mabilis na kumilos ang binata. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang iglap, inilabas niya ang mutya na nakapaloob sa kanyang mga palad. Tulad ng nasa aklat, itinapat niya ito sa halimaw at sinimulang bigkasin ang orasyon. Akala mo ba, bata? Madadala mo yan sa dasal? Napalingon si Gabriel sa kanyang likuran. Pumasok sa pinto si Tandang Silva. Ikaw yung apo ni Andres. Sayang lang ang dugon dumadaloy sa'yo. Walang bisa ang dasal sa isang aswang na hindi nakakarinig. Alam ko, Tandang Silva, pero yung aswang mo, bingi lang, pero hindi bulag. Itinaas niya ang kamay at ginamit ang sign language para sa salitang nakasaad sa aklat. Hindi ito basta-bastang orasyon. Ito'y isang sinaunang paraan ng pagpapasa ng kapangyarihan gamit ang kilos at galaw ng katawan. Anong kalokohan ito? Anong ginagawa mo? Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nakita. Sa bawat galaw ng kamay ni Gabriel, hindi lang mga letra ang nabuo. May isang nakakasilaw na guhit ng liwanag din ang unti-unting nagkaroon ng hugis sa hangin. Isang matalim at maliwanag na kidlat. Nagsimulang umatras ang aswang. Naramdaman nito ang malakas na kapangyarihan ng binata. Kahit hindi nito marinig ang dasal, nakita naman niya ang nakakasilaw na liwanag. Hindi! Hindi maaaring mangyari ito! Hindi maaari! Isang malakas na kidlat ang tumama sa mismong bahay ni Mang Isko. Kasunod nito ang malakas na pagdagundong ng kulog. Tila nagsanib puwersa ang kalikasan at ang liwanag na ginawa ng mutya. Tulad ng sa puno sa bukid, nilamon ng asul na apoy ang aswang, pero di tulad sa puno na di natupok. Ang aswang ay nagsimulang lamunin ng nakakapasong apoy. Isang nakakabinging sigaw ang kanilang narinig. Nangisay ang aswang, unti-unting nangitim at natupok, hanggang wala nang natira kundi abo. Hingal na hingal siya, pero sa kabila ng enerhiyang tila nawala sa kanya, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang muka. Ayos! Nagawa ko! Napatay ko ang aswang! Nagtagumpay ako! Sir! Sir, ang galing mo! Ang galing-galing mo talaga! Idol talaga kita, sir! Hala! Boy! Bakit ka nandito? Pero bago pa man makasagot ang bata, isang matigas at magaspang na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Akala mo, panalo ka na? Sige, isang maling kilos mo. Papatayin ko ang batang ito! Sir! Sir, tulungan mo ako! Bitiwan mo siya, Tandang Silva! Labanan mo ako ng patas! Huwag kang duwag! Ano sinasabi mong patas? Sa mga katulad ko, walang patas-patas. Isa lang ang importante, ang manalo. Ngayon pumili ka. Isuko mo sarili mong buhay o mamamatay ang batang ito. Natigilan si Gabriel. Hindi niya maisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Hindi niya hahayaang mapahamak ang batang si Boy. Pero bigla siyang natigilan nang mapansing sumisenyas ang kanyang estudyante. Napatingin siya sa kamay nito. May hawak itong maliit na bote na may lamang langis. Napakunot ang noo niya. Nakilala niya yon.
ang bote na huling hawak ng kanyang lolo Andres bago ito namatay. Biglang naging magalaw ang mga mata ng binata. Ano, Gabriel? Handa ka na ba sumuko? Tama ka. Wala nga akong laban sa'yo. Mabuti naman at alam mo. Boy! Ngayon na! Sa isang iglap, kumilos si Boy ng mabilis. Sinamantala nito ang pagiging kampante ng mangkukulam. Ibinuhos nito ang laman ng bote sa paa ng matanda. Ano to? Aray! Aray ko, napapasto ako! Bago pa ito makagalaw, mabilis na nakaalis si Boy mula sa pagkakahawak ni Tandang Silva na noon ay iniinda na ang init at tila pagkapaso ng kanyang mga paa. Ang natitirang likido naman sa bote, agad niyang iwinisik sa muka ng matanda. Hindi ito maaari! Hindi ako matatalo ng isang bata! Sinamantala yon ni Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang nakitang itak sa sulok ng bahay ni Mang Isko. Sinugatan niya ang sarili gamit ito at bumulong siya ng isang orasyon. Gamit ito, buong lakas niyang sinaksak ang matanda sa kanyang puso. Nanginig ang buong katawan ng mangkukulam at sumuka na rin ito ng dugo. Tapos na ang kasamaan mo, Tandang Silva! Hindi! Totoo nga ang sinabi ni Andres. Hindi ko kayang labanan ang papalit sa kanya! Umalulong ang mga aso, kasabay ng pagkamatay ng kinatatakutang mangkukulam sa baryo. Sir! Sir, tapos na ba? Patay na ba siya? Oo, Boy. Tapos na. Nagtagumpay tayo. Patay na ang pesteng mangkukulam. Kinabukasan, sa muling pagsikat ng araw sa baryo, natagpuan ng mga tao ang bangkay ni Tandang Silva sa bahay ni Mang Isko. Wala na ang mangkukulam na inakala nilang siya rin ang aswang na gumagala at pumapatay sa kanilang lugar. Masaya silang namatay na ang kinatatakutan nilang matanda. Samantala, sa bahay naman ni Gabriel, tinititigan ni Boy ang aklat ng mga orasyon. Sir, ano na bang gagawin natin dito sa libro? Itatago natin, Boy, dahil baka dumating ang araw, baka kailanganin natin ulit. Napangiti si Boy at ganun din si Gabriel. Sa wakas, matatahimik na ang kanilang baryo. Ngunit higit pa sa tagumpay nilang ito, ang pinakamahalagang bagay na kanilang nagawa ay ang pagkamit ng hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. At isang pangako ang sinabi ni Gabriel bago nito itinago ang libro. Ngayong alam na niya ang sikreto ng libro, handa na siyang lumaban anumang oras na dumating ang mga kampon ng kadiliman. Ipinagpatuloy niya ang nasimulan ng kanyang lolo bilang isang mahusay na albularyo at manunugis ng aswang. Yun ang gusto ng kanyang lolo para sa kanya. Pero habang wala pa ang mga alagad ng kasamaan, ay pinagpapatuloy niya ang kanyang pagtuturo bilang isang guro. Sa kabila nito, palagi siyang alerto, nakabantay kung sakaling may mga mata na nakabantay at naghihintay ng tamang pagkakataon na umatake at magasik ng lagim sa kanilang baryo. Nangako siya sa kanyang sarili at sa pangalan ng kanyang lolo na habang siya ay nabubuhay, ipagtatanggol niya ang buong baryo sa abot ng kanyang makakaya, sa tulong ng mutya ng buntot ng kidlat at sa gabay ng mahiwagang aklat ng kanyang lolo.